Isang dreamy mist sa paligid ng isang waterfall, 5 rainbows na nagde-decorate sa 1,300 kahabaan sa talon na ito. Natuklasan ng tagapagtatag ng Eternal Kingdom na si Loran ang waterfall na ito pagkatapos ng kanyang pananakop sa North. Ito ay nakatago sa magaspang na lupa ng Quezon Canyon, at ang lokasyon nito ay nakakalat lamang sa paligid. Loran Falls, sinasabi ni Grid na ito daw pala ang Loran Falls. Kahanga-hanga daw ito, sumisigaw at sinasabi nito na hindi daw ito, isa daw itong bullshit. Nasaan daw ang pagma swordsmanship sa isip-isip ni Grid na nakaukit ito sa pagma swordsmanship sa Northern Cliff. Isa daw siyang tanga para maniwala sa mga salita ng mga multo. Isa daw itong pangloloko, wala daw siyang nahanap matapos ang buong araw. Habang pinagmamasdan ni Grid ang talon, biglang may napansin ito. Hindi niya daw ito nakita kanina, ito ay nasa maliit na kuweba sa likod ng waterfall. Dapat mas tumpak ang lokasyon na ito sa mga sinasabi ng mga abnoy na ninuno ni Mr. Khan. Nakita niya na daw sa wakas ang pagma swordsmanship. Natatakpan nito ng lahat ng mga lumot pero nakikita niya pa din ito. Siya pala ang pagma, napakaganda para sa isang pag-ukit lamang. Ang Dainsleif ay mas malaki ito kumpara sa imitation ni Khan. Mukhang mahaba pa ito sa 3 milyang, pero bakit hindi niya daw makuha ang quest clear message? Huwag niya daw sabihin na kailangan niya pang matutunan ang lahat ng ito para matapos ang quest niya. Nakakainis na daw ito, since na malapit naman niya daw matapos ito, gagawin na lang daw niya. Sumisigaw at sinasabi na bakit hindi daw gumagana. 3 hours niya na ito kinokopya ang mga galaw, ito daw ang papatay sa kanya, ito ay lubos na inuubos ang kanyang stamina. May napansin si Grid na isa pang ukit, may lumabas na notification na nakuha mo ang pagmaz swordsmanship. Pagmaz swordsmanship, first class quest, ay cleared. Bumalik na daw siya kay Khan ngayon, batid ni Grid na hindi ito tungkol sa pagkopya ng mga galaw, ngunit kahit makita lang silang lahat, may lumabas na notification na ang pagmaz swordsmanship ay level 1. Kapag na-deactivated ang skill physical attack, plus 20%, critical hit rate, plus 10%, ang epektong ito ay ma-apply lang kapag ang isang sword-type weapon ay may equip, kung ang skill ay na-activated ng wave, restraint, link, kill, at ang transcend, maaari mong pakawalan ang kabuoang 5 sword techniques, nawawala ang mga epekto ng na-deactivate na kasanayan, once activated, aabot ito ng 10 segundo hanggang ma-deactivate muli ang skill cost ng mana, 20, wave. 155% ang iyong attack power sa lahat ng kalaban sa loob ng 1 minuto, at bababa ang kanilang bilis. Cost ng mana, 350 cooldown, 120 segundo, restrain. Walang lalapit sa iyo ng 3 segundo, cost ng mana, 300. Cooldown, 300 segundo, link, 500% ang iyong attack power sa isang target. Cost ng mana, 350 cooldown, 100 segundo, kill, 1,500% ang iyong pag-atake. Kapangyarihan sa isang target, magdadagdag ng pagdugo at desperasyon na epekto. Mana cost, 1,200 stamina consumption, consumes 50% ng iyong stamina. Cooldown, 500 segundo, transcend, doble ang iyong attack power at ang iyong default attacks ay magiging ranged attacks. Mana cost, 1,800, duration, 30 segundo, cooldown, 3,000 segundo. Sa isip-isip ni Grid na nakakamangha daw ito, isang skill na parehong passive at active. Ang mga skill na ito ay hindi mababa sa combat skills. Maaksaya ito sa mana, may ilang hindi niya daw maaaring gamitin sa kanyang kasalukuyang mana. Nakakainis daw ito, pero bumalik daw siya ngayon, kailangan niya daw makakuha ng 400 intelligence para magamit sa kill na skills. Bakit kailangan niya pa daw magdagdag ng mga points sa intelligence kung ang lakas ng pangunahing focus ay isang blacksmith? Wala na daw siyang oras para dagdagan ng stats niya dahil sa mga utang niya. Nagulat si Grid na may lumabas sa tubig, sinasabi ng isda na sa tingin niya saan siya pupunta. Iwan niya sa kanila ang kanyang puso, Merman level 175, sinasabi ni Grid na isang merman ng Quezon Canyon, kilala sila bilang makapangyarihan sa tubig, at 4 sila,
Napangiti si Greed at sinasabi nito na dapat niya daw itong subukan kahit minsan, ang pag-Muzz swordsmanship. Ang katawan niya daw ay automatically na ginagawa yung mga mahirap na moves, nagsisimula ng gumalaw ang katawan ni Greed. Ginamit niya ang restraint. Walang lalapit sa'yo ng 3 segundo, mana cost, 300. Cooldown, 300 segundo, sinasabi ng mga tilapia na ano daw ba ito? Hindi daw sila makalapit sa kanya, sa isip-isip ni Greed na ginamit niya ang kalahati ng mana niya para sa isang skill. Kailangan niya daw lagyan ng mana niya bago ito maubos. Ipagpatuloy lang daw nila tumayo dyan na parang mga scarecrow. Kayong mga tilapia, kailangan niya din daw gamitin ang bagong buff skill niya, Deactivate Swordsmanship. Kapag na-deactivated ang skill physical attack, plus 20% critical hit rate, plus 10% ang epektong ito kapag naka-apply lang ang isang sword-type weapon ay naka-equip. Ginamit na din ni Greed ang Wind of Justice, nag-deals ng 320% ng iyong attack power sa isang target na pwede hanggang 6 na milya ang layo. Range ng pinsala, 2 milya radius sa paligid ng target. Mana cost, 400 cooldown, 100 segundo. Medyo natakot at sumisigaw ang mga tilapia dahil namatay na ang kanila brother. Sinasabi ni Greed na dapat mag-alala daw sila sa kanilang sarili hindi sa kanilang kasama. Sunod na ginamit ni Greed ang quick attack, hindi naman namamalayan ni Greed na nasa likod na pala ang isang tilapia. At inatake ito sa likod niya, sinasabi ng tilapia na isa daw ito rat, at isang maliit na human, tikman niya daw ang kanyang revenge. Sa isip-isip ni Greed na isang tama lang, naubos na ng 1/3 ang kanyang buong health, sobrang bangis daw nito. Sa kabila ng lahat ng atake niya, mananalo daw siya pag natapos mapuno ang kanyang mana. Naghahanda na ulit si Greed sa susunod na pag-atake niya. Ginamit niya ang pag-Muzz swordsmanship at wave percent ang iyong attack power sa lahat ng kalaban sa loob ng 1 minuto at bababa ang kanilang bilis. Mana cost, 350 cooldown, 120 segundo, sumisigaw sila at sinasabi nila na sa isang tao lang, tinalo mo ang mga mermen. Tumaas ng 1 ang iyong level, nakakuha ka ng 10 stat points. Sinasabi ni Greed na ilalagay niya daw ang 10 points sa intelligence. Nadagdagan ang kanyang mana ng 30, perpekto daw ang skill niya, tatapusin niya na daw ang kanyang hunting. Pwede niya daw increase ang stats niya sa paggawa ng mga equipment, kaya maghinay-hinay lang muna daw ito. Habang umaalis sa tubig iniinda niya ang kanyang likod, masakit daw ito. At may biglang nagsalita sa harap at sinasabi nito na isa daw itong impressive, sinasabi ni Greed na may tao sa delikadong lugar na ito. Sino daw ba ito? Sa isip-isip ni Greed na nasa taas ng ulo niya ang pangalan niya isa siyang NPC, Piaro. Sinasabi ni Piaro na hindi na niya daw kailangan na itaas ang kanyang guard, may pabor lang daw siya hihilingi sa kanya. Nagtataka si Greed at sinasabi nito na ang kanyang appearance. Huwag niya daw sabihin na siya ay isang pulubi. Huwag niya daw siyang lapitan, wala daw siyang pera. Tumetawa at sinasabi ni Piaro na isang pulubi, ano daw ba sa tingin niya, isa siyang pulubi. Sumagot si Greed na tingnan niya daw ang sarili niya. At kung makasigaw ka ng ganyan, pasugad na ang mga tilapia at sinasabi nila kung sino sa kanila ang pumatay sa kanilang brother. Sinasabi ni Greed na alam niya na dumating sila para sa kanya. Ang dami daw nila, mga 10 siguro sila, sobrang dami daw nila. Mamamatay daw siya this time, sa isip-isip ni Greed na may isang paraan lang para makasurvive. Bigla niya tinuro si Piaro at sinasabi nito na pinatay niya sila lahat. Nakita niya daw ito, sinasabi ni Piaro na sinisisi niya sa ibang tao para makasurvive siya. Inatake ni Piaro ang mga pasugad na tilapia, at mabilis lang niya itong inuubos. Sinasabi ni Piaro na ikaw ay katulad sa lalaking kinakainisan niya sa mundong ito. Sa isip-isip ni Greed na anong meron sa sword na yan, mukhang makapangyarihan ito. Ang importante, napatay niya lahat sa isang swing. Humingi kaagad si Greed ng paumanhin dito. Papatayin daw siya nito kapag hindi siya humingi ng tawad. Sinasabi ni Piaro na hindi na kailangan ng anumang pagpapahayag. Ayaw niya na daw ito kausapin ng mahaba. Kaya daw siya pumunta dito. Dahil kailangan niya daw ang tulong nito. May lumabas na notification na nabuo na ang pagtatanong. Ang tunay na traidor ng mga Red Knights, S-ranked quest, si Piaro ay humihiling sayo na maging kanyang ahente. Malinaw na kondisyon, parusahan si Azmaphil.
Clear reward, title, Agent of Revenge, bukas na ang kalupitan na stat. Attack power plus 100, kasanayan, Murderous Impulse, ay mabubuo. Quest failure, level -4. Ang mga Red Knights ng Seheran Empire ay minsan ang pinakamalakas na Knight Division sa kontinente. Si Asmafel, ang Vice Captain ng Red Knights, ay may secret sa pagtatagpo sa Empress, at naka-frame si Piaro, na nakakita ng katotohanan. Napilitang tumakas si Piaro at naging takas, at naghahanap ng ahente ng paghihiganti na kumilos para sa kanya. Sinasabi ni Greed na medyo nakakaakit ang title, pero paano niya daw matatalo si Vice Captain? At ang layo naman, tinatanggihan niya daw ito, wala daw siya masyadong mga skill at panahon para tulungan daw ito. Sinasabi ni Piaro na obvious daw na nagsisinungaling siya. Gusto niya daw ba ng karagdagang rewards? Sumagot si Greed na sinabi niya na wala siyang skills, kaya daw siya tumanggi. Sinasabi ni Piaro na nakita niya na tinitignan niya ang sword niya. Idagdag niya daw ang kanyang sword bilang rewards. Piero's longsword, rating, unique. Durability, 110-213, kapangyarihan ng attack, 387. Accuracy, plus 10%, ang kasanayan na hatred, ay mabubuo, stamina -100. Restrictions ng user, level 170 plus, 700 plus strength. 300 agility, advanced sword mastery. Sinasabi ni Piaro na nakita niya kung paano niya natalo yung mga mermen at ang canyon spider. Gumagawa daw siya ng dahilan. Tinaas niya na daw ang rewards, kaya tanggapin niya na lang. Papatayin niya daw ito kung hindi niya ito tatanggapin. Nakatanggap ka ng 7,500 na pinsala. The Apostle of Justice ay matapang di tulad ng iba, at makapangyarihan sa mga krisis, hindi ka madaling bumagsak hanggat hindi pa natalo ang iyong mga kaaway. Lahat ng stats ay tumaas ng 30%, sa isip-isip ni Greed na ano daw ang maliit na bukol na yan sa binti niya, at nabawasan ng sobra sa health niya. Hindi niya alam ang lahat ng ginawa niya sa canyon, kahit anong gawin niya hindi ito makikinig sa kanya. Isang NPC na papatay sa kanya kung hindi niya tatanggapin ang quest. Ano daw ang mali sa kanya? Napapamura na lang si Greed at sinasabi nito na patayin na lang daw siya. Mas mabuti na mawalan na lang ang experience sa ngayon imbes na bumaba ang level dahil sa quest failure. Hindi na masama na mag-respawn agad sa Winston. Sinasabi ni Piaro na hindi talaga alam ng mga taong katulad mo kung gaano kahalaga ang buhay ng tao. Umalis na daw ito, batid ni Greed na, sabi niya na papatayin niya daw ito pag tumanggi siya. Sumagot si Piaro na hindi niya daw hobby ang pumatay ng mga inosenteng tao. Kung magbabago daw ang isip niya, hanapin niya lang daw siya. Hindi niya daw ito pipilitin, umaasa lang daw siya. Sa smithy, sumisigaw si Greed, at sinasabi nito na nakagawa na daw siya ng Dainsleif reproduction. Rating, unique, durability, 500-500, kapangyarihan ng attack, 451 hanggang 635. Bilis ng attack, -8%, timbang, 1,580. Ang karagdagang pinsala ay pantay ng 10% ng depensa ng target. Pagdami ng mga kalaban mas malaki ang pinsala, nabuo ang kasanayan ang Golden Flash. Restrictions ng user, level 250 plus, 1,800 plus strength. Advanced Sword Mastery, sinasabi ni Greed na hindi dapat magkaroon ang mga tao na ganitong sandata, kahit mga high rankers sila. Dapat kokonti lang daw sila, at isang great sword ito. Kung enchant niya ito, magiging super cool. Umiiyak at sinasabi ni Khan na nagpapasalamat ito dahil nakikita niya daw ang pagmaz swordsmanship sa kanyang sarili mga mata. Tinatanong ni Greed kung ano daw ang susunod, at paano niya daw makukuha ang Valhalla. Sumagot si Khan na magpahinga muna daw ito. Mahaba pa daw ang kanyang journey para sa kanya, parang hindi niya pa daw maabot ang mga kondisyon para sa second class quest. Umabot na daw siya sa level 95 sa kanyang pagbabalik at nag-increase ang kanyang intelligence. Tumigil muna daw siya sa ngayon. Blacksmith Rage, level 2. Attack power plus 15% at attack speed plus 30% sa 30 segundo. Cost ng mana, 40 cooldown, 60 segundo, Unbreakable Justice. Level 2 nagdeal ng 320% ang iyong kapangyarihan sa pag-atake.
Long-range attack cost ng mana, 300 cooldown, 70 segundo. Nag-level up din daw ang main skills niya, satisfied na daw siya. May dumating at tinatanong nila, kung siya daw ba si Greed. Ang administrator ay urgent na hinihiling ang iyong presensya para gumawa ng isang item. Nakikiusap sila na sumama siya sa Kastilyo, Winston Castle Smithy. Sinasabi ni Greed na di niya daw alam na may smithy sa loob ng castle. Sinasabi ng administrator na gusto niya daw gumawa siya ng item dito sa panahon na ito. Sobrang lubhang urgent ang kaso na ito. Ang Yatan Church ay sobrang bilis ng paglago nang mula nang nagpakita ang 8th servant. Sila ay sumugod tungo sa Winston at nang wawasak ng mga bayan sa kanilang mga paraan. Sa isip-isip ni Greed na narinig niya daw ang mga marites na si Yura ang naging 8th servant. Maraming users ang sumali sa Yatan Church dahil sa plus 20% experience, dumami ang mga nangyayari. 80 Dumami din ang banta sa Winston. Sinasabi ni administrator na upang mapigilan ang kanilang advance, kailangan daw nilang magpadala ng backup sa Kinban Fortress. Maaari daw ba silang gawang ng isang item gamit ang paraan ng produksyon na ito? May lumabas na notification na Divine Shield, paraan ng produksyon. Rating, Rare Legendary, Restrictions ng User, Level 170+. 500 plus Strength, 1,000 plus Divine Power. Isang miyembro ng Rebecca Church ang pwede lang makakagamit negosyo sa Administrator pangalawang pagkakataon, a ranked quest. Gumawa at ihatid ang Divine Shield, bilang paghahanda sa invasion ng Yatan Church, malinaw na mga kondisyon, magbigay ng Divine Shield, na may minimum na epic na rating sa loob ng 2 araw. Clear rewards, depende sa level ng item na magagawa. Quest failure, ang negosyo na deal sa administrator ay ika-cancel ang quest Divine Shield. Isang shield na naglalaman ng kapangyarihan ni Rebecca, ang Diyos ng Liwanag. Makapangyarihan laban sa dark magic, demonyo at mga sumusunod kay Yatan Church. Sinasabi ni Greed na isang Divine Shield, parang isang kahanga-hangang item. Ito ay isang pagkakataon para makuha ang production method ng isang level 190 equipment, walang dahilan para tumanggi. Sinasabi ng administrator na nagpatawag na daw siya ng isang pari upang magbigay ng divine na kapangyarihan sa shield. Siya daw si Cassis, ang kumakatawan na ito ang naglilingkod kay Rebecca, ang Diyosa ng Liwanag, Cassis. NPC pari ng Rebecca Church, sa isip-isip ni Greed na naiintindihan niya daw ito. Mukha daw siyang demonyo sa halip na pari, ano daw ba ito? Kailan daw siya nagpunta dito? Nagsimula na si Greed na gumawa ng item. Sinasabi nito na ang hirap daw talaga magtunaw ng mithril. Hindi pa daw siya nakakatulog ng 2 araw, tinanggap niya daw ang quest na ito, dahil hindi daw siya kumita nakaraan dahil sa pagpunta niya sa canyon. Sobra daw ang gastos ng materials ng magic stones at mithril, at gold plating na kumakatawan kay Rebecca. Bakit daw ito nagdarasal buong gabi ng 2 araw na walang tulog? Gigisingin niya na lang daw ito, kapag kailangan niya na daw, ang tulong niya. Sinasabi ni Cassis na nagsikap daw siya, na magdasal sa kanya ng good luck and fortune sa pamamagitan ng panalangin hanggang maaari. Diyos ng Rebecca ng mga pangangasiwa ng liwanag, ang liwanag ay kumakatawan sa lahat ng positibong enerhiya. Bahagi din nito ang luck at fortune, sa isip-isip ni Greed na ang mukha niya daw ay parang nabuhay sa paghihirap. Kung gumagana daw ang mga panalangin niya, ang kanyang kasawian ay hanggang ngayon ay dapat hindi pa nangyayari. Sinasabi ni Greed na gawin niya daw ang best niya, ang dalawa na yan ay ang kanyang buong assets. Sa isip-isip ni Greed na ang mga material ay nagkakahalaga ng 17,000 golds, 2 lang daw ang kaya niya. Kahit gamitin niya ang lahat ng kaya niya, at kung makakuha siya ng pinakamababang rating ng rare, pwede niya daw niya itong ibenta kahit saan lugar. Maaari lang itong gamitin ng mga miyembro ng Rebecca Church pagkatapos, sinasabi ng president na kay Shin Young-woo. Hindi niya alam kung ano ang masasabi niya dito, naglalaro lang siya sa paraang ng gusto niya, at hindi niya mahulaan ang mga ginagawa nito. Gumagawa siya ng mga proyekto na mabagal ang paggawa, habang iniiwasan ang anumang bagay na direkta sumasagabal sa tagumpay nito. Naiintindihan niya daw kung bakit sobrang frustrated si Executive Yuon sa kanila at sa kanya. May kasama siya, NPC daw ba ito, Morpheus, sa mga NPC kasalukuyang nasa Winston.
Kasama ba nila si Isabel? Sa isip-isip ni President na interesting daw ito. Nakakaaliw si Shin Young-woo. Kahit hindi gaano ka-unpredictable, hindi niya akalain meron siyang ginagawa na variable na ganito. Lumipas ang 2 araw, araw ng paghahatid. Sinasabi ni Greed na sa wakas, nakahabol daw sila sa oras. Mr. Priest, pwede na daw bang lagyan ng divine power ito? Sinasabi ng pari na Mr. Greed, tapos na daw siya. Ang Diyos na Rebecca ay tumugon sa ating mga panalangin. Mangha-mangha si Greed at sinasabi nito na totoo daw ba ito, Divine Shield. Durability, 360, Depensa, 180, Magic Resistance, 150, Rating, Rare. Napapamura si Greed at tinawag niya pa itong Devil. Bakit niya daw itinaas ang pag-asa niya? Sumagot ang pari na hindi daw yan. Ito ang niresponded ng Diyos Rebecca, Perfect Divine Shield. Rating, Legendary, Durability, 680, Depensa, 370. Magic Resistance, 280, Timbang, 800. May mataas na pagkakataon ng lubos na paglaban sa dark spells. Ang kasanayan ng Divine Light will be generate, the skill, Divine Favor will be generate. Restrictions ng user, level 170 plus, 500 plus Strength, 1,000 plus Divine Power, isang miyembro ng Rebecca Church ang makakagamit ng shield. Nang laki ang mga mata ni Greed at nagsisigaw ito ng nagawa niya at isang legendary daw ito. Isang legendary rated item ang nagawa, lahat ng stats ay permanente na tumaas ng 25, reputasyon sa buong kontinente plus 1,000, sinasabi ni Casus na salamat sa pagpapala ni Goddess Rebecca, matutuwa ang administrator dito, sasabihin niya daw dito na nagtagumpay sila, sa isip-isip ni Greed na magpapasalamat ba talaga siya sa panalangin. Nakakamangha daw ito, tulad daw ng last time, maghanda daw ang administrator na mawala ng pera. Sinasabi ng administrator na mahusay na gawain. Ipapadala daw niya ang pera ngayon, balikan niya daw ito mamaya. Nagtaka si Greed at tinatanong niya ito kung bakit daw babalikan niya pa daw. Sumagot naman si administrator na hindi daw maganda ang kanilang sitwasyon sa pera dahil sa digmaan, kaya bumalik na lang daw ito. Galit na sinasabi ni Greed na ibalik daw nila ang kanyang shield na ginawa niya gamit daw ang pera niya, ang shield na yang ay sa kanya. Sa isip-isip ni Greed na ano daw ba ang nangyayari, bakit iba ang reaksyon niya kaysa sa panahon nang binigay niya ang Sword of Self-Transcendence? Pinag-utos ni administrator na ipadala daw ang lalaki na yan sa bilangguan. Pinag-utos ni administrator na dalhin daw nilang ang shield na ito. Batid ni administrator na huwag daw siyang umarte ng ganyan Mr. Greed. Huwag niya daw aabusuhin ang pagiging magalang niya. Ang may-ari ng shield na ito ay hindi isang taong makakalaban natin. Galit na galit at sinasabi ni Greed na ano daw ang pinagsasabi nito. Kaya niya daw bang talaga gawin sa isang inosente at modelong mamamayan? Nagpakawala si Casus ng Light of Purification. Biglang nagliwanag si Casus, biglang nawalang ng malay si administrator. Sinasabi ni Casus na mukhang may isang bagay na nangyayari. Ang mga miyembro lamang ng Rebecca Church ang maaaring gumamit ng Divine Shield. Ngunit humiling lamang ang Winston sa simbahan na magpadala ng isang pari, at hindi humingi ng paladin na hahawak sa shield. Para makagawa ng hindi nila gagamitin ang kanilang layunin. Isang pagnanakaw ito, na brainwash ang administrator ni Infidel ng Yatan Church. Sinasabi ni Infidel na nakagawa daw siya ng maliit na pagkakamali. Pero kahit daw nalaman niya na pwede niya pa rin siyang pigilan, Mr. Ordinaryong Pari. Tinatanong ni Greed kung sino daw ba siya, ibalik niya daw sa kanya ang shield. Sinasabi ni Casus na hindi siya ordinaryong mananampalataya. Mahihirapan siyang tignan ang shield kung ordinaryong mananampalataya siya. High-leveled followers siya. May nagsalita at sinasabi nito na alam niya daw na mangyayari ito. Biglang may malakas na pagsabog sa pintuan, ano daw bang ginagawa nila na nung wala pa siya? Hindi daw ito ordinaryong pastahan, Isabel NPC, nagtataka si Greed at sinasabi nito na si Isabel. Isa pang NPC, ano daw ba ang nangyayari? Sinasabi ni Casus na hindi niya daw dapat sinira ang mga pader. Dapat ginamit niya na lang ang pintuan, Lady Isabel. Sumagot si Isabel na hindi daw ba lumamig ang lugar na ito? At ikaw Mr.
Henetic, bakit hindi niya daw simulan na ibunyag kung bakit niya gusto ang Divine Shield? Medyo nakaramdam ng kunting takot si Infidel sa hawak na spear ni Lady Isabel. At sinasabi nito na huwag niya daw sabihin isa ito Liefeld spear, ano daw ang ginagawa ng anak ni Rebecca dito? Sinasabi ni Lady Isabel na simulan na daw ang pagsagot ng maayos. Tumakbo si Infidel at sa isip-isip nito na hindi daw ito bahagi ng plano, kailangan niya na daw tumakas ngayon. Hinabol nila ang tumetakas na si Infidel at sinasabi ni Lady Isabel na dapat daw ba silang maglaro ng hide and seek, sa bigla ni Greed at hindi inaasahang sitwasyon na ito. Naisip ni Shin Young-gu sa kanya sarili, batid ni Greed na siya ang anak ni Rebecca. Ano daw ba ang nangyayari? Dapat ito ay isang quest tungkol sa pagbawi ng ninakaw na shield, kailan daw mag-pop up ang quest notification, pero, dahil sa variable, na napansin ng presidente, hindi na-activate ang quest, at napansin lang ni Greed na matapos maghintay ng 30 minuto, sumisigaw at talsik laway pa si Greed na mga fuckers daw sila, ibalik daw nila ang kanyang shield.